Di ba natatakot? Uy, takot siya. Ano, wag na lang? Kaya mo ba? Kaya ko naman, tara na. Takot lang ako. Ganda nga, oh. Sinasabi ko sa'yo. Kaya mo pa kasi maniwala eh. Sino magbaback out, ha? Tingnan niyo naman, ayos na yung get up ko. Back out pa kayo dyan. Takot na takot ka. Ano? Tara na? Gusto ko sigaw mamaya, ha? Tapang-tapang nyo yun, tapos mamaya, baka mamaya. Hindi yan! Tara na, tara na! Una ka! Una ka! For November, Gabi ng Lagim, Lyceum TV Entertainment Halloween Special is conducting an on-site investigation here at Lyceum of the Philippines University Cavite, wherein we ask the question, are ghosts in LPU Cavite real? Pakikalapit si Noah kung meron man malapit sa amin. Tigil-tigilan mo ako porket di ka naniniwala ah. Oo nga. Di ba di ka naniniwala sa multo? Exactly! Kaya kung totoo man sila, dilubyuhin muna nila tong isang to. Saka ako maniniwala. Pag ako talaga ang unang namatay, sisiguraduhin ko ikaw unang-una kong bibisitahin. Ala, paano naman ako? Huwag ka na. Baka ano pa gawin sa kaluluwa ko. Mamaya na yan. Oh, Noah, ano ba yung iimbestigahan natin for tonight? Let's formally introduce ourselves muna as the inaugural host or the paranormal investigators ng Gabi ng Lagim. My name's Noah. And I am Joy, your resident non-believer of the paranormal. Hi, Merman. The horror fanatic of this crew. At alam niyo ba kung nasan kami ngayon? Yun lang naman ang dahilan kung bakit tense na tense si Noah ngayon. Andito kami ngayon sa Comlab sa LPU Cavite, kung saan di umano nagmumulto si Christine. Funny yun, guys. Funny. Noong taong 2008, opisyal na itinayo ang panglimang Lyceum of the Philippines University Campus sa General Trias, Cavite. Kung ikukumpara sa pinakaunang campus na nagbukas noong ika-7 ng Hulyo taong 1952 sa Intramuros, Manila, may tuturing na bago pa lamang ang LPU Cavite dahil sa 55 na taong pagitan sa kanilang opisyal na pagbubukas bilang sangay ng universidad. Sa tingin nyo, mas marami kang multo dun sa Manila. Tramuros pa naman yun. Ewan, panigurado sa baha marami. Pakasalbahin na ito pag ito napanood ng mga taga Manila. Pero real, may multo man o wala sa Manila, nakakatakot talaga. Mapaumaga, hapon, gabi, nakakatakot. Katakot yung tirik ng araw. Mamamatay ka na talaga sa init, be. Hindi na mga multo makikita mo. Mga estudyanteng hulas. Parang mga zombie kong kumilos. Paano Nasa pagod at init. zombie? Ganun eh, di ba? Ewan ko sa inyo, wala kayong kwentang kausap. Kala nyo naman pinagkaiba sa mga pirata ng Cavite. Tulugo mo. Nakakatawa kayo. Ayon sa mga estudyante ng BA Communication Program, ang Mass Communication Laboratory raw sa LPU Cavite ay tila pinamamahayan daw umano ng isang bultong babaeng nagngangalang Christine. Oh, Christine, patayin mo ang ilaw kung nandito ka man. Akala ko pa gusto mo ng proof na totoo sila. Oo, pero wag mo na ngayon, di pa ako prepared.
Eh bakit ba gusto mo ng proof kung naniniwala ka naman? Eh malamang. Kasi doon lang naman kayo maniniwala sa akin. I want to prove a point, no? Oy, ikaw mamamatay mo yung point mo na yan. At saka, ano sinasabi mo hindi ako naniniwala sa multo? Ako pa nga unang pumayag na pumunta dito, no? Kasama ka. Gusto mo lang bang cloud chase? Kaya ka sumama eh. Kapal ang mukha mo. Bakit nandito pa tayo? Siya, alis na ako. Kayo na. Bye-bye, Sige, bye. ka. Ay, joke lang. Hindi, doon ka na. Hindi, joke lang. Hindi. Malis ka na eh. April talaga. Isa sa mga sulok naman ng Mass Communication Lab kung saan madalas daw magparamdam si Christine ay ang radio room, kung saan may mga kwentong may dumadaan, humahawak, at nakakaramdam daw ng lamig tuwing ginagamit ang kagamitan sa loob ng kwartong ito. May naririnig din daw minsan ng di pamilyar na pangbabaeng boses sa audio na nanggagaling sa mic at speaker kapag may gumagamit nito. Baka naman mahilig lang kumanta si Christine. O kaya playback lang na nagsasalita. Minsan nangyayari yun, tapos onting adjustment. Parang glitch. Pwede. Maraming mga communication students din ang nagsasabing mabait at nakakausap ng maayos ang multong si Christine. Kung ikaw ay may respeto sa kanya at sa mga kagamitan ng communication lab. Ang OA! Paano naman nila nakausap si Christine? Pakiramdam ko, gawa-gawa lang ng mga professor sa LPU yung si Christine para laging malinis yung lab. Sim, tsaka pagkakaalam ko, ginagawa lang yan panakot para iwasan yung mga natambay na... Baboy! Ano posible, no? Diba? Kasi para ingatan yung mga gamit ng com students, parang ayaw nilang tambayan. Kaya, shout out sa'yo, ma'am, sa pagpayag na mag-film kami rito. Diba? Kilala niyo po ba si Christine ng Comdown? Sino bang hindi? Mga freshers siguro. Ay, kasi kami dati, sinabihan na agad kami ng seniors namin about kay Christine. Siyempre iba naman yun kasi di ba marami naman talagang tumatambay sa comlab ng mga com students and minimension na rin talaga nila si Christine. Minsan pa nga magtatakutan pa yan sila. May experience na po ba kayo regarding kay Christine? Ako po meron. Nung one time po kasi, naghanap po ako ng gamit sa storage room. Tapos parang may naramdaman po akong dumaan sa likod ko. Tapos parang sabi ko, baka si Christine na yun. Naalala ko pa nga nun kasi para akong tanga na nagtatabi-tabi po pa, ganun. Gano'n ka sigurado na si Christine? Pakiramdam ko lang po kasi naririnig ko na yung kwento about kay Christine. Tapos, syempre iba pa rin po talaga kapag alam mo yung kwento. Parang eventually mararamdaman mo yung spirit sa love. At saka basta com student ka, mararamdaman mo yun si Christine. Kasi may bali-balita, com student din daw siya. Kaya nga. Ay, nag-bell na po. Una na po Una po kami. muna Thank you kami. po. Malilate na po kasi kami. Ito yung copy. Even with the statements ng mga students, kalat-kalit pa rin talaga yung information regarding kay Christine. And ayon din daw sa kanila, communication student daw siya ng LPU Cavite. Pero walang specific date na nasabi kung kailan siya nag-aral sa LPU Cavite. Tsaka wala ba tayong records? And kung bakit siya nagmumulto? Yes, in fact, based on sa mga theories na nakuha natin, connected daw si Christine doon sa sealed na cubicle sa CR na pambabae sa 4th floor ng Sotero building. Ayon sa mga sabi-sabi, natagpo ang patay daw si Christine doon kaya pinasarado na ang cubicle para hindi magstay ang kaluluwa ni Christine sa pwestong iyon. Pero ayon sa nakalap ko, kaya raw nakasealed ang cubicle na yon kasi konektado yon sa isang room or lab na katabi lang mismo ng comfort room. Kung di ako nagkakamali, it's Radtech Laboratory. Pero actually, feeling ko gawa-gawa lang yan. Kasi may mga bulong-bulong na meron daw mga estudyante
na nakarinig ng hagulgol ng isang babae sa sealed cubicle na yun. Maaaring si Christine, maaaring ibang multo. Or baka naman tama talaga sila. I mean, as far as I'm concerned, it would be right for Radtech Laboratory to have its own water source. Baka dun sila kumukuha sa nakasealed na cubicle. Another theory din na mga nakuha ko dun sa students, rendezvous spot daw yung cubicle na yun, mas lalo sa mga into horror stuff. And feeling ko talaga, merong secret society na nagaganap doon, tapos doon sila nagko-convene. And, wait lang, di pa ako tapos, huwag mo na kayo tumawa. And feeling ko rin, horror fanatic din yan si Christine. Mama mo, secret society? Sino maniniwala dun? At saka as an extreme horror fan na, I can vouch na walang secret society sa Lyceum. Ito talaga. Pero, come to think of it, isn't it weird that there are barely any records about this incident? I mean, Christine's dead. Well, there's one way to find out. Sorry. Naniniwala po kayo sa mga multo? Naniwala naman. May mga na-encounter po ba kayo na hindi po ka-explain na pangyayari tuwing on duty po kayo? If meron po, ano po yung nangyari? Regarding sa mga experience ko, dito sa sa Sotero Building, sa 3rd floor, may nagpaparamdam po talaga dyan. Kahit na yung mga iba kong kasama, mayroon din talaga nagpaparamdam. At may mga sinasabi na may tumatakbo na tao, may nagpaparamdam sa bandang roof deck, naglalaro kahit wala namang katao-tao. Ganun lang yung mga experience ko sa Ano naman po yung masasabi niyo sa mga estudyante po, gabi na po natatapos yung klase? Nasasabi ko lang, mag-ingat-ingat lang at medyo paggabi na, kailangan nilang umuwi ng madalian at hindi masyadong magpapalalim ng gabi dito sa campus. Bago tayo mag-start, alam niyo ba kung paano gamitin yan? Ako pa tinanong mo? Siyempre, ako pa ba? Yan na, ganun lang yan. Go, Noah. Is there anyone here with us? Move the left rug if yes, and if no, sa right. Pakilala mo na kaya tayo? Baka yun yung hinihintay niya. Okay, simulan ko. Hi, Christine. I'm Roman. And I'm Joy. Ako nga pala si Noah, Christine. May kasama ba kami dito? Ano ba yan? Parang wala naman. Okay, Christine. Pakipatay ang ilaw. Roman! Wala ate ko, hindi talaga totoo si Christine. Ayo? Oo. Testing. Christine, kung di ka totoo, pakiayos ng ilaw. Totoo nga siya! Hindi siya totoo! Umayos ng ilaw eh! Di nakikinig siya ako pa ibig sabihin pa ganun. Wala, may problema na yung sa wiring. Okay. Start na ulit tayo. Loosen up! Silence, everybody. Christine, kung totoo ka man, saniban mo ako! Wala. Wala naman to. Mukha yan! Tara na! Ayoko na! Tara na! Ano, dito ka lang? Bye! Sabi sa'yo, dito yung mga multo
tumulto mo eh. Ewan ko sa'yo. Parang tao. Oh my gosh! Sa totoo talaga si Christine! Hindi nga totoo yun. Napaniwala ka dito. Wait lang, ikaw na lang hindi naniniwala. Ikaw na naniniwala Paglinis kasi. kasi ng tela. Ikaw ang maglinis ng tela Ano kasi sabi niya? Exactly! Di ba? Naniniwala ka. Nagpapaniwala ka talaga dito kay Noe. Hindi, narinig na nga niya. Kami nga dalawa nakarinig. Ikaw na Malay mo naman music lang. Ewan ko sa'yo, ganito na lang. Pumunta tayo dun sa Sotero. Sa 4th floor ba yun? Sa banyo? May nangyari dun eh. Para mapapagaya ko talaga. Totoo ka. Oh, sige! Sige, Sige, tara. ikaw hindi sumama. Hindi, sasama ko. Bakit ka na eh? Pero iba sa mga babae lang yung nagpapakita. Hindi! Malangis ko eh. Magtatapong tapangan eh. Hindi. Pakita mo tapang mo. Uy, may talaga. Tara na. Ito. Oo! Ayan na natin! Matapang ka, di ba? Ay, ikaw ang matapang! Ay, wala ka naman yung mga hallucinations mo. Hallucinations mo mukha ako. Tara dito. Oh, dito na tayo. Papasok na ba? Kung handa ka na. Actually, may plano ako. What if isa-isa tayo pumasok para mas exciting? Well, kaya rin naman sa akin. Ewan ko lang sa isa dyan. Hoy, kaya ko naman pumasok dyan mag-isa, no? Gusto mo ako pa mauna? Actually, parang mas gusto ko mauna. Ako na ha? Oh, sige. Saan ka ba to? Christine, here I come! Christine, it's me, Rowan. Come out, wherever you are. Christine. Parang wala na. Raman? Raman? Tuloy. Success! Wala ka si Christine? Sabi ko sa'yo, hindi nga totoo eh. Pero wala ka kasi kay Noe eh. Kasi yun? Oh my God! Huwag kayo nagpanik! Huwag na natin ito ulitin ha! Never! Ang-under ko na. Hindi na lang nalagay na natin yung setup dun sa van. Bago mag-call sa investigation, Diyos ko, ayoko na bumalik dun sa communication lab. Well, di ba rin talaga ako naniniwala sa multo? After na mga nangyari, Estudyante lang yun! Tsaka, nadala lang talaga ako sa atmosphere. Well, actually, hindi pa kasi natin na-check yung mga footage natin. alam ko naman, pero yung takot nito kanina, kasi di ka pa naniniwala. Ano masasabi ko? A natural skeptic at heart. Tsaka fear sa natural response, no? I might be afraid with the fact na may mga estudyante pa rin sa school ng ganitong oras. Ganun lang yun. Ano ba kayo? Hindi ako sa'yo. Ano, tara na?
finish our on-site investigative process within the Lyceum of the Philippines, University Cavite, we asked the question, are ghosts in LPU Cavite real? Let's review some of the clips. Wala ate ko, hindi talaga totoo si Christine. Gago kayo? Ang ina nyo, gago! Ang ina nyo! Ang OA! Hindi nagpakilala si Christine, pero nagparamdam siya sa pamamagitan ng flashlight na dala natin. Or baka nahihiya lang siya? O baka nagalit siya sa atin dahil sa isa dyan. O baka nagloko lang yung flashlight natin. Anyways, habang nandito tayo sa lab, kung saan nagpaparamdam daw at dumadalaw yung multo ni Christine, may narinig sa audio na salitang leave. Disclaimer, etong dalawa lang yung nakarinig. Hoy, feeling ka. Nakita ko kaya yung takot sa mukha mo nung narinig natin yung word na leave. Kaya nga. Pinadala lang sa energy niyo, takot na takot kayo eh. Energy. Ay sige, kumbinsin mo lang yung sarili mo dyan kasi. Wala ka kasi si Christine. Sabi ko sa'yo, hindi ka totoo eh. Pero wala ka kasi si Noe. Kasi yun. May narinig kaming tatlo na malakas na galabog sa loob ng CR ng Sotero Building. Kaya naman bigla kami nagsitakbuhan lahat. Para kaming nasa horror film. In fairness, masaya pala siya. Oo, masaya. Kasi nakita ko na namang takot na takot tong si Noah. Tigil-tigilan mo ako, Joy. Diyos ko. May tanong pa tayong kailangan sagutin. Totoo nga ba ang multong naninirahan sa LPU Cavite? Para sa akin, oo. Nope. Hanggat wala akong nakakaalap na ebidensya. Nope. Base sa mga sagot nila, I guess we'll never know.